Ang patron ng Ubando, Bulacan, sinasayawan ng mga mag-asawa bilang panalangin para biyayaan sila ng anak. Ngunit ngayon, iba na ang mga nagdarasal sa Ubando. Mga mangingisda na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa basura. Sa Ubando, Bulacan, sabay na naghihingalo ngayon ang ilog Binuangan at ang kinabukasan ng mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. Halos wala nang mahuling isda o hipon sa ilog. Ang itinuturong dahilan, ang tambakan ng basura na katabi mismo ng ilog. Kung walang basura yan, hipon na hipon lang, pinangbaba dyan 10 kilo. Araw-araw yan. Yung lahat ng ilang nakatayo na yan, mayroong 20 baklad dyan. Ganun yun, araw-araw, walang 10 kilo. Ngayon ilang hipon na nakahuli dyan. Minsan, lapas ang kilo eh. Eto, mahirap din. Dati, yan lang ano po yung talaga namin, mamanti, saka ano eh. Huwag nga naman nagtampakan yung basura na yun, wala na kami nahuli. Ang iba napilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Sa unti-unting pagkalason daw ng ilog, nangayayat na rin ang kanilang kita. Dati ako ay merong fishing boat na ginagamit. Pagbuhat nung humina ang palakay, binenta ko to. Ngayon, ang hanap buhay ko, nagtitinda na lang ako ng isda. Ang hinanakit pa nila, hindi man lamang sila kinonsulta bago sinimulang magtambak doon ng basura. Nakita lang namin, nabili na raw yung ano na yan, yung palisda na yan. Hindi namin alam na dyan itatambak yung mga basura. Amo lang namin. Maging ang mga naninirahan malapit sa ilog nagrireklamo rin. Naku sobrang baho Kamukha nung asawa ko nga yan. Nung tag-ulan ng 1 linggo, kala ko nga iyaahon kasi hindi makahinga sa baho, sa kabag. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa Ubando, Bulacan. Ang 10 hektaryang tambakan ng basura ay dating palaisdaan. Ito ay pribadong pag-aari ng Philippine Ecology Systems Corporation o PhilEco. Sinimulan ang pagtatambak dito ng basura noong Oktubre ng nakaraang taon. Araw-araw, 1 hanggang 2 barkong naglalaman ng 800 tonelada ng basura ang dinadala rito. Yung pagtapon ng basura sa reclaimed areas at yung pagtapon ng basura by transporting them through barges is nothing new Because sa New York, yung Staten Island na pinagtatapunan ng basura ng New York, ganun din ang ginagawa. Bagamat Nabotas ang sumasakop dito, mas malapit ang tambakan ng basura sa Ubando, Bulacan. Mahigit 3 kilometro ang layo nito sa Barangay Tansa, Nabotas. Samantalang 1 kilometro lamang ang layo nito sa Barangay Binuangan sa Ubando. Basura ng buong Nabotas at ilang lugar sa Maynila ang inilalagay rito. Ang Nabotas, dahil sumusunod sila sa bagong batas, yung 9003 na dapat magtatag ka na ng controlled disposal facility at isara mo yung open dump site nyo, sila ang nakakita ng site na yan. But of course, they probably did not have the expertise and also the financial plan. We were asked to come in. Mula Pier 18 sa Bitas Tundo sa Maynila, ang barkong may dalang basura ay daraan sa Manila Bay patungong Nabotas. Ayon kay Mayor Toby Tiangco ng Nabotas, aprobado ng Kongreso ang paglalagay ng tambakan sa Barangay Tansa. Isinangguni rin daw ito sa mga residente ng Nabotas. Dito sa Nabotas, para masigurado ang kalinisan ng bayan, dapat may sigurado kaming tapunan na in accordance with the law. Kung wala tayong siguradong tapunan at aasa tayo dun sa mga tapunan na makikitapon lang tayo, paano kung isang araw isinara yun? Saan tayo magtatapon? Tsaka pa ba tayo maghahanap? Ang pakinabang ng Nabotas sa proyektong ito, libreng sakay ng kanilang basura sa barge at komisyon mula sa kita ng PhilEco. Aabot daw ng hanggang 200 milyong piso ang kikitain ng Nabotas dito. Dagdag pa ni Mayor, sumusunod naman ang PhilEco sa mga kondisyon ng Department of Environment and Natural Resources tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Every 2 weeks, meron kaming monitoring team. That is aside from yung local solid waste management board namin na kasama ang Health Department, Engineering Department, continuous monitoring kami dyan. Sa kabilang banda, nalamang pumayag naman si Mayor Onesimo Joaquin ng Ubando na hukayin at palalimin ng PhilEco ang ilog ng Ubando. Ito ay upang makadaan ang mga barkong may dala ng basura.
Ang sabi ko lang, ano ba makukuha natin kung pahuhukay natin ang ilog? Number 1, lalalim ang ilog. Bibilis ang daloy ng tubig sa ating pagbaha. Number 2, makukuha kayong putik na mahuhukay para ibigay sa dalawang island barangay, which nangyari. Ngayon, magpapatayo ako ng basketball court doon sa isang barangay sa Lambao na dating walang lote. Pero tila hindi nababantayang mabuti ang tambakan dahil tuwing darating ang barko ng basura, tumatapon ang dumi sa ilog. Ayon pa sa mga nagrereklamong residente, ang katas ng basura napupunta sa ilog at nagpapalala sa polusyon. Ipinasuri namin ang tubig ng ilog at ang tubig sa loob ng tambakan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lumabas sa pagsusuri, pareho ang kalidad ng tubig sa loob at labas ng tambakan. Tama ang hinala ng mga mangingisda. Nalalason ang mga isda sa kanilang ilog. Mataas ang antas ng ammonia, carbon dioxide at nitrite. Mga uri ito ng gas na nagmumula sa nabubulok na basura. Mataas po ang carbon dioxide dahil 3 milligrams per liter po, na ang normal po niya is 0.3 milligrams per liter. Ang ibig po sabihin nito, ito pong carbon dioxide, pagka mataas po ito ay pwedeng magkaroon ng ang isang tubig ay merong organic pollution. Dito sa ating pag-a-analyze, ang level ng ammonia sa loob at sa labas ay isa, 3 mg per liter. At ang allowed lang ay 0.3. Kung ganito ang kondisyon ng tubig, di makakahinga ang mga isda at tuluyan silang mamamatay. Lumabas din sa pagsusuri na sa naturang ilog, mababa ang antas na tinatawag na dissolved oxygen, ang hanging hinihinga ng mga isda. Yung mikrobyo na yan ay nakikipag-agawan ng oxygen sa tubig doon sa mga isda. Ito raw ang dahilan kung bakit wala nang mahuling isda sa ilog. Walang isdang pupunta dyan. Lalabas sila, lalayo sila. Iiwasan nila itong lugar na ito. Kasi hindi sila mabubuhay dyan. Kaya kung magkakaroon man kayo ng huli dyan, mababa lamang. Ayon sa napagkasunduan ng Navotas at PhilEco, sa Oktubre pa matatapos ang kontrata sa pagtatambak ng basura sa Tansa. Pero maaari pa itong mapahaba depende sa mapagkakasunduan. Samantala, ang mga magulang nangangamba kung anong klaseng ilog ang maiiwan sa kanilang mga anak. Siguro mga 2 taon, baka itong tubig na magandang tubig ditong kulay verde, siguro ngayon mga 2 years yan eh, mga magiging itim na yung tubig na yan. Wala na tayong mahuling kahit anong star ito. Maliwanag na sa desisyon ng lokal na pamahalaan ng Navotas, hindi na isaalang-alang ang lason na papatay sa mga maliliit na islang tulad ng mga namamalakaya dito. Sa mga kinaukulan, umaksyon na kayo. Ikalawang beses na naming isiniwalat ang problemang ito sa basura. Hiling ng investigador, huwag niyong pabayaang patayin ng mga basura ang ikinabubuhay ng mga mangingisda sa inyong lugar. Iskandalo dahil sa sex video ng ilang kabataan sa Dumaguete, sisiyasatin ng investigador.